Ama natin, nasa langit. Sino ba ama nila? Yun po yung patutuo ni Mrs. nung nakaraan. Natatakot siya dun sa magiging kasama niya, Syrian, Arabic. Hindi pa nangyayari. Pero alam niyo, nakalimutan niya sabihin. Yung palang Syrian, Arabic niya, Kristiyano. Hindi niya nasabi. Nakalimutan niya. So, ganun din po. Minsan kinakatakutan natin sa bagay na hindi pa nangyayari. Hindi natin alam, blessing pala yun. So, tayo natakot. Jesus is our Father. God is our Father. He's always watching us. Okay? Psalms 34, paborito to ni Sister sabi kanina nga pala, He did not give us a spirit of timidity but power. So dapat hindi tayo matakot. Dapat matapang tayo. Psalms 23, verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear not for the Lord is with me. So dapat wag tayong matakot. Okay. Now, how God love us? Hindi natin, isa-isahin natin. He gives us instruction. Sabi niya, sit and watch me as I pray. Number 2, He shows us how to follow God obediently. Sumusunod. Hindi yung part-time lang na pagsunod. Full-time po dapat. He watches and rebuke us along the way. So, gano'n siya magmahal. Talagang binabantayan niya tayo. Pinapalo tayo pag kailangan, pag nakakalimutan tayo. And then, He instructs us again to watch Him and pray. I-imitate natin siya, tapos manalangin. Mapapansin niyo, ilang beses natin panalangin dito. He allows us to sleep. He advises to stand and be courageous even in the face of the enemy. Kung mapapansin natin, how God loves us by being Christ. C-H-R-I-S-T. He loves us, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Pinakita niya pagmamahal niya through Christ. Amen. Amen? Meron po. Meron pa po. Okay, how naman Jesus loved us? Jesus showed His love to us by obeying His Father, even in suffering and in death. He followed God without His power, and He died as a human. His death may be considered one of the worst deaths ever, but even He knew that what will happen to Him. He chose to die to save us. It's time we show the same love to the unbelievers, to all the brethren, especially to God. Isasarado ko po yung mensahe ko sa isang istorya. Meron pong isang pastor, meron siyang anak na lalaki. Okay. Ang maganda doon sa pastor, talagang bata pa, tinuturuan niya yung kanyang anak. Tinuturo niya yung tungkol kay Jesus. Tinuturo niya yung responsibilidad mo sa kapwa mo na dapat magligtas tayo, mga kaluluwa. So, silang mag-ama, every night, hindi naman, siguro in a week time, one night, nagbibigay sila ng gospel tracts. Bibigay sila ng tracts. And then, meron isang gabi, na schedule nilang magbigay, yung anak talagang full metal armor. Battlefield na yun. Talagang naka-raincoat na siya, tapos dala-dala niya yung tracks. Dad, can we go? Gulat kita, kasi tayo pupunta. Mamimigay tayo. Sabi niya, anak, hindi ako lalabas ng ganyang umuulan. Dad, kahit umuulan, di ba may mapupunta pa rin sa hell? Sabi ng bata, napahiya yung tatay. Pero anak, hindi ako pupunta, gusto mo ikaw na lang. Kapag kita na naman natin yung mga neighbors ka na. Okay, so namigay yung bata. Pinto-pinto, tao-tao, bigay, katok, bigay. Meron siyang isa. Meron siyang, dinako siya ng paa niya sa isang bahay. Hindi ko alam bibigay ito sa kanya. Doorbell. Mahaba ka na. Doorbell eh. Wala pa rin. Alis na siya. Pag alis niya, hindi kailangan bigay ko yung sabi. Kinatok talaga niya, bag. Ilang minuto, 2 minutes, may nagbukas, isang matandang babae. Pagkakita niya, siyempre, kumatak siya ng malakas eh. Ay, Jesus loves you. Ibigay niya. Yung babae, ano siya? Okay, God bless you my child, sabi niya. Pumalito na ngayon. Bata, wait. Ito sa pamphlet, ito sa trap, nandun yung four spiritual laws na makasalanan tayo. Because sa pagmamahal ng Panginoon Kristo, ng Panginoon Diyos, binigay niya kanyang gustong anak para maligtas tayo. So, binabasa na. Na dapat natin tanggapin ang Panginoon Kristo dito pagligtas. At tinanggap niya. Nandun siya, pagbasa niya, nandun siya sa sulok. Umiiyak siya. Alam niyo ba siya umiiyak? Hindi masaya siya, nabasa niya eh. Lord, salamat. Magkat siya ngayon. Hindi ko na kailangan itong talent ko tsaka itong silyan ko. Magpapakamatay na pala siya. Okay? Ganun po ang pagkilos ng Panginoon Kristo. Hindi natin alam. Minsan simpleng natin.
Nangyari po nung Sunday, kasi Pilipinas noon eh. Nung may service, di dumating na yung pastor, yung tatay, sabi niya ngayon. Sino dito yung magte-testimony? Di tumayo yung... Sa dulo, doon ako po yung babae, dumating siya sa church. Kasi sa truck, namin yung address. Siya, ako po magpapatotoo, hindi niyo po ako kilala, sabi. Hindi niyo ako kilala, sabi niya. Pero ngayon lang din po kasi ko nakakilala sa Panginoon sa Kristo. Kasi po ganito, yung pinanda niyo nangyari. Kasi pong isang araw, gusto ko na pong makasan ng buhay ko. Dahil namatay asawa ko, ang dami kong utang. Hindi ko na po alam at wala naman nagmamahal yata sa akin. Ngayon, nung tinali ko na po yung tali, sa ulo ko, tatanong niya ako, bigla ng doorbell. Nagulat ako, habi niya gano'n. Tapos, sabi niya wala yun. Wala nang maningil ng dewa ngayong gabi. Maya, natala naman siya, kumatok, nag-doorbell, naningil naman sa akin. Sabi niya gano'n. Naging tayo hindi siya. Di siya makatalong-talong eh. Tatalong na lang siya eh. Ay siya huli yun. Inagawa ko lang sa kapit-bahay. Tinanggal niya ngayon. Bumaba siya. Ano ba kasi nakita ng isang angelic face ng bata? Sinabi sa kanya, Jesus loves you. Hulat siya. Kaya may ginawa ng pastor, pinuntahan niya sa likod yung anak. Iyak. Ganun po ang Panginoon natin Diyos. Yung pagkatapos niya. Iyakap niya ang Pastor Cristo. Dahil sinunod niya ang gusto. Tayo po'y tumayo and I request Brother Ronald for prayer of acceptance. Brother Ronald. Sa mga kapatid po natin na ngayon na nakadalo sa mga ganitong gawain, yun nga po, hindi po aksidente na makasama namin kayo sa araw na ito. And we believe that God has a plan. May plano ng Panginoon kung bakit natin nakasama kayo rito. Sabi nga ng Panginoon sa John 10:10 na naparito ko kung bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Tuloy nga, mahal kayo ng Panginoon, kaya dinala kayo dito kung kasama-sama tayo. Balit kung minsan na may mga times sa buhay natin na hindi natin naranasan magpapapala ng Panginoon dahil sa tayo nga ay makasalanan. Pero ganun pa man, talagang mahal tayo ng Panginoon at pinadala niya kanyang gusto ng anak upang ubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sa mga sandali ito, kapatid, kung nais niyong tanggapin ang ating Diyos bilang inyong sariling tagapagligtas, inaanyayahan namin kayo sa isang maikling panalangin. Hindi po religion ang nais namin ilapit sa inyo, kundi relasyon sa Panginoon. Sabi ko nga kanina na mahal kayo ng Panginoon at may plano ang Panginoon sa buhay ninyo. Samahan niyo na ako sa isang maikling panalangin na pag dinasal niyo ito, we believe that the Lord will come into your heart at maranasan yung pagpapala ng Panginoon. At inaanyayahan ko rin po ang ating mga kapatid na samahan po natin ang ating mga bagong kapatid sa ating panalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa araw na ito. At napagdalaman ko na mahal ninyo ako. Panginoon, salamat din po. At napagdalaman ko na ako pala isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Kasalanan nagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, sa mga sadaling ito, kailangan po kayo sa aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso. Simula sa oras na ito, tinatanggap ko kayo bilang aking Diyos sa tagapagligtas. Salamat po sa inyong mga pangako. Na isinulat niyo na ang aking pangalan. Sa aklat ng buhay. Sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat po, Panginoon.